Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for 2026. For your personal reading, kindly send me a message. Kamusta mga Pisces? Let's see kung ano meron. Kabuhayan, kaperahan, pamilya, pag-ibig, kaibigan, mga taong nakapaligid sa ating mga Pisces. Collective energy ng ating mga Pisces for the year 2026. Collective energy ng ating mga Pisces, please. Collective energy ng ating mga Pisces. Collective energy ng ating mga Pisces. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Wala nang iba, okay? Any messages coming from a different account? Hindi po ako yan. Mag-ingat sa scammers, Pisces. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus Collective 2026 reading. Let's see. Pisces. Let's see kung ano meron para sa ating mga Pisces this 2026. Chismis tayo, ipaglalaban ang alin? Alin na ipaglalaban ang kabuhayan, kaperahan? Very decided ka na ayusin ang iyong finances. Sabi mo masyadong maraming nangyari this 2025 na napaka-unacceptable, okay? Anong nangyari sa kaperahan, kabuhayan? Sabi ng ating masculine, nagkaroon siya ng mga maling decision, mga like move na hindi niya dapat ginawa, mga travel na dapat dinelay, mga kontrata na dapat hindi tinanggap. Okay? But I feel kung ano man tong connection na to sa trabaho, sa negosyo, nandyan ka pa rin, nakatali ka pa rin. Okay? Whew. Meron din akong nakikitang trust issues pagdating sa pag-ibig, may mga selosan. The feminine feels like that the masculine is entertaining other feminine energies, itinatagong babae, na itinatago sa shadow ng kaibigan ko yan, office mate ko yan, jowa yan ni ganon, wala kaming relasyon, okay? But the feminine doesn't feel safe, doesn't feel okay with the masculine having like parang may nalalagpasan na bounds of friendship tong masculine na to with this female friend. Okay? Maraming disappointment pagdating sa pag-ibig ang ating mga Pisces, pag-ibig, kabuhayan, pero hindi naman zero, hindi naman wala. May dumating, but syempre kung maliit na blessing, let's be thankful ko anong meron, but sabi mo hindi ito yung full manifestation na gusto mong pag-ibig at kaperahan. Marami kang inisip, marami kang plano at sobrang dami mong pinlano, nagkaroon ng confusion sa'yo. Maraming na-reveal sa'yo ng mga sikreto pagdating sa pag-ibig at negosyo na hindi mo nagustuhan, nagdala to sa'yo ng sobrang confusion. Pagdating sa partnership, sabi mo pasensya lang, but I feel, sabihin natin na pinili mong maging bigger person, mapagpasensya, mapag-unawa. But hindi ko nakikitang naging successful ang pag-aayos nyo ng relasyon na to. Meron ditong bawal na pag-ibig, mga habits, toxic habits, yun, bisyo, okay? Na nakaka-weaken, no? Na nakakasira ng relasyon na to. Marami ding mga false promises, hindi na to gagawin, hindi na to uulitin, gagawin ko yan para maging okay, pero hindi naman natupad, hindi natuloy. Walang nangyari, walang harvest time, walang good news, hindi nagkasundo, and because of that, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng away. It feels like parang nagkaroon ng silently moving away, pero hindi ko pa rin nakikita yung solid decision. It feels like emotionally trying to distance from each other. Hindi nagkakausap ng maayos. Hindi naaayos yung harmony ng relationship. Wala akong nakikitang fix talaga. Okay? It could be like band-aid treatment, temporary. Nag-uusap pero alam mong marami pa rin tampo, maraming resentment. Hindi pa rin naayos ko naman talaga ang totoong problema or ugat ng problema na to. Okay? Whew! Mental clarity, stronger connection with your intuition, and spiritual protection, the amethyst, the purple crystal. Okay? To protect yourself from negative energy, inget, evil eye, the evil eye bracelet. Okay? Ito yung amethyst natin, the purple crystal. Okay?
For love, harmony, to heal your heart chakra, and to attract love na gusto mo, the pink crystal, Madagascar Rose Quartz. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by Enlightened Guide. PM lang. Okay. Nagkaroon ng ending ang relationship na to. May nakikita akong isang babaeng nai-involve dito, third party na hindi mapitiwan. Someone is not ready to commit. Okay, very subjective yung definition, no? Again, dun sa mga nakapagpabasa na sa akin, ito yung lagi kong ini-explain. Dapat kasi maayos yung definition ng bagay-bagay. May mga lalaki na basta sa'yo umuuwi, sa'yo nag-iintrega ng pera para sa kanya, commitment na yon. But for, kumalat ang aking but for, di ba, the traditional feminine, pag sinabi mong commitment, that means kayo lang yung magmamahalan, walang nakasalo, walang nakasapaw na iba pang babae dito, but it feels like kaya nagiba ang relasyon na to. The masculine is like, gusto niya yung may multiple choice. May options, okay? Hindi siya ready for that kind of commitment. Napakaraming feminine energy sa connection na to. Let's see. And because of that habit ng masculine na hindi siya makapag-commit sa isa. Okay, nagko-commit siya sa isa but naglalaro siya with other, with other feminine energies. Yun nga yung energy na kaibigan ko lang yan, office mate ko lang yan, itinatago niya sa shadow of friendship and platonic connection, pero ang totoo, ginagawa niyang back burner energy ang mga feminine na to. Okay? So, I feel Pisces, maraming bills, maraming responsibilidad. Sabi mo, ang bigat, ang daming kailangan bayaran, ang daming loans. Kaya nag-focus ka sa kaperahan, kabuhayan, and of course, tumulong sa pamilya, anak, magulang, kung ano man yan. It feels like ikaw yung, kung meron mang matatakbuhan ang pamilya, ikaw yung isang tao na madaling lapitan, basta merong extra. Okay? Merong mga prayers ang ating feminine na tama pa bang bigyan ng pagmamahal ang masculine na to o totally magwi-withdraw na siya ng love. Napapagod na ang ating feminine na parang hindi naman pwedeng forgive, tas sa masculine, andyan pa rin, patuloy pa rin na pag-entertain ng mga third energies. Sabi ng feminine, gusto niya ng traditional relationship, sila lang, partnership, dalawa lang, magsasama, maayos, abundant. Sabi niya, bare minimum, napakasimple, but then, nadi-disappoint ang ating feminine because the masculine energy in this connection ay gusto niya ng variety. Okay? Right now, sabi ng ating mga Pisces, napapagod na siya, naging overgiving ka rin in the past, madaling hinga ng tulong, madaling utangan, madaling, whatever na request na hingin sa'yo, lagi ka namang nandyan. But nagdala ng confusion sa'yo to na parang you feel like parang naaabuso ang iyong pagiging mapagbigay. May mga tao na alam mo na inaabuso yung pagiging overgiving mo, umaatras ka na. Okay? Nagdala sa'yo ng confusion to kasi at some point, alam mo na pinayagan mo sila to treat you that way. Okay? Nagdala ng conflict, may mga tao na nasanay, na lagi kang nandyan, na lagi mong tinutulungan, at nung nagdetouch ka, it feels like ikaw pa yung masama because hindi mo na kayang tumulong. Okay? Right now, your person, sabi ng iyong person, Pisces, gusto niya ng victory sa kanyang buhay. Victory tungkol saan? Okay. Sabi ng person mo, gusto lang din niya ng honesty sa connection na to. Okay. Okay. Sabi ng feminine sa connection na to, gusto lang niya maging maayos ang relasyon, nag-heal siya, napakarami daw naging dishonest energy sa relationship na to, at ramdam ng feminine hanggang ngayon, hindi niya totally kilala tong masculine na to. Maraming tinatago sa shadows, maraming kasinungalingan, maraming alam mo parang two-faced na tao na hindi mo alam na magulat ka, 10 taon mong kasama, ilang months mo na kasama na parang hindi ka makapaniwala na yun pala siya, na kaya pala niyang magkaroon ng third party na maraming sikreto ang masculine na to, na nagugulat yung feminine na parang bakit hindi niya to nakita? Okay? Paano ito naitago sa kanya ng masculine, itong mga double life or mga sikreto na to?
Okay? Okay. So, there is an energy right here na meron ka mga doubts kung dapat pa ba talaga na magtimpe, na mag-isip. Kasi parang it feels like gusto mo nang sumugod, i-confront ang masculine. Okay? Gusto nang i-confront ni feminine si masculine. But, nangyari na to before at hindi naman nagkaroon ng magandang outcome. Kasi hindi naman umaamin. Sabi ng ating feminine, napapagod na rin siya, nawawala na rin siya ng gana sa connection na to. Ganon din si masculine because meron siyang options. Kumbaga, hati ang puso, hati ang pagmamahal, hati ang atensyon. Parang may feeling of na-fall out of love na ata siya sa kanyang official partner, official feminine. Okay. I feel tiyempo lang ang ating feminine after that, kakausapin niya yung masculine. At magde-decide ang feminine kung ano ba talaga yung gusto niya na new beginning na aayusin tong connection na to, or new beginning na siya lang as a single mom, or as a single na lang, na parang total hindi naman makapag-commit ang masculine, parang siya lang yung in a commitment, tapos si masculine paglabas ng bahay, acting single. Sabi niya, kailan ba matatapos itong mga itinatagong relasyon ng masculine na to? Third party energy. Papagod na si feminine. May nakikita pa rin ulit akong potential betrayal. So, ibig sabihin, hindi pa, for most of you, hindi pa totoo yung sinasabing pagbabago ng masculine kung talagang nangangako nga siya. Okay? Because, sasabihin ng feminine, kung parang ultimatum, pag talaga tong masculine na to, may ginawa pa talagang hindi maganda. Pag nagkaroon pa rin talaga ng betrayal, okay? Aalis na siya, and the feminine will do what's right for her. Kahit may kasal pa yan, okay? Let's see. But I feel someone would still try to fight for the relationship na parang ayusin to, wag tayong maghiwalay, especially kung may kasal na involved. Maraming plano. Kaperahan, please. Sa relasyon, wala pa ako nakikitang linaw. Kumbaga, kung ano yung mga same old issues in the past, maaari na namang mag-reoccur. Kumbaga, dating basura, nalulutang, mga dating sekreto, 3 years, a year ago, 6 months ago, last week, last month, ma-expose. Okay? Magkakaroon ng apology, conversation, panunuyo. Pero feminine, nasa sayo na to kung bibigyan mo pa ng new beginning ang masculine. For some of you, I feel, bibigyan nyo pa ng another chance. But for most, I feel talagang patapos na sa feminine ang connection na to. The masculine in this connection, kumbaga, nandun siya kung ang commitment daw ni masculine ay nasa kanyang empress. Pero kasi hindi ganun yung deal na gusto ni Empress. Sabi ni Empress, ng official partner, ng baby mama, kung kanino may anak, or kung kanino may totoong promise of love, si masculine. Sabi ni masculine, nandyan naman yung commitment niya. Diyan siya umuuwi, diyan siya nag-iintrega ng pera, diyan siya nagbibigay ng sahod. Pero sabi ni official partner, feminine, hindi naman yun. Okay? Hindi naman yun, doon lang umiikot ang relasyon. Ang hinihingi ng feminine ay authenticity, na maging okay na yung partnership na to at tigilan na ang mga third party energy. But then, sabi ni masculine, parang ang dami namang hinihingi ni feminine. Bakit hindi na lang siya tanggapin na ganun siya? Wala akong nakikitang pagbabago sa masculine. Ang gusto ni masculine, feminine. Kung mahal mo daw talaga siya, tanggapin mo na lang siya. Okay? For some of you, may nakikita ako dito na mas pinipili ni masculine ang kanyang third party. At sasabihin ni masculine sa third party, alam mo namang may asawa ko Alam mo namang may anak kami. Alam mo hindi ko yan madi-divorce. Kung mahal mo talaga ako, third party, dapat tanggap mo na ganito na lang tayo. Okay? So, hindi daw niya kayang bitiwan ang kasal because that is a betrayal for the official partner, the wife, okay? So, the third party here would feel betrayed at hindi siya kayang piliin ng masculine sa connection na to. Money reading, please. Pisces, money reading, please, for 2026. Conflict, competition, kung ano man yung ina-achieve mo na goal.
Kung ano man yung ina-achieve mo, ilalaban mo yan, magko-compete ka para makuha mo yung recognition, yung award, yung promotion na yan, yung increase na yan. Ilalaban mo yung negosyo na yan, marketing, kung ano man. Napakaraming kalaban, pero I feel hindi ka susuko. May nakikita akong matatanggap mo na good news pagdating sa bagay na you're very passionate about. Marami kang gagawin. Meron kang mga kakausapin para matulungan ka sa goals mo. Padrino, kung meron kang a-applyan. Meron kang, if this is like sa company, kumbaga, didikit ka sa boss, okay? If that's your way of like rubbing elbows, sabihin na natin, no, sisip-sip ka sa boss, okay? So, very challenging pagdating sa pero maglalatag pa ako ng isa pagdating sa pera. Pagdating sa pag-ibig, magkakaroon ng reconnection, reconciliation, but this is for the masculine lang na parang ayaw niyang mawala ng control sa kanyang empress. Babalikan niya, kakausapin niya, ayusin natin to para sa bata, para sa pamilya, para sa bahay, para sa kasal. But I feel umaatras na ang official partner because sobra na siyang nasaktan ng masculine sa connection na to. Okay? Wala akong nakikitang winner sa situation na to but the masculine. Okay? The third party here na itinatago or the lihim na pag-ibig, lihim na relasyon ng masculine, third party energy, mafe-feel betrayed din siya because kung ano yung ipinangako ni masculine na the baby daddy, kung sino man to, lalaking kasal, na hihiwalayan na daw niya itong baby mama, the official partner, yung wife, I feel ibibetray niya itong third party. For some of you, may nakikita akong bata dito na anakan to. At the third party would feel betrayed na pipiliin ni masculine to still be married sa kanyang wife. Walang pagbabago. Sabi ni masculine, ano pa bang hinahanap mo? Nakilala mo at minahal mo siya ng ganun. Bakit ba hinihingi mo pa na i-divorce or i-annul niya si wife? Lalo na kung may anak to. Wala akong nakikitang sincere offer sa both, sa official partner at sa third party na girl na to. Doon magkakaroon ng pag-uusap but wala akong nakikitang bagong desisyon. So, ibig sabihin, para sa official partner, like, kailangan mo na lang daw, kung gusto mong magstay sa masculine, sa connection na to, kailangan mo na lang tanggapin na meron siya laging variety, option, chicks, bagong chicks, okay? Masama kung chick boys. Chicks at boys, di ba? So, yun. Wala akong nakikitang panalo dito but the masculine. Because hindi niya bibitiwan, hindi niya i-annul ang nanay ng kanyang mga anak or kung sino man yung pinakasalan niya. Babalikan niya to, meron siyang papanindigan na pangako, okay? Pangakong sa papel lang, pero meron siyang mga third party here. At meron siyang pinangakuan dito na isang third party na I feel nagkaanak or parang may plano magkaanak o magkabahay, but magkakaroon ng betrayal here kasi hindi niya i-divorce, hindi niya i-annul ang official partner, yung wife niya. Okay? Natin. So, pagka ganito, maraming masasaktan, but syempre, choice nyo pa rin naman kung hanggang saan ang iyong pasensya. Okay? Money reading, please. Money reading para sa ating mga Pisces. Hindi ko nakikitang maganda kasi wala namang nagbabago. Unless, aalisin mo na yung sarili mo sa sitwasyon, feminine, sa mga feminine sa connection na to. Para kumbaga, you help the masculine narrow down his options. Kung sinong gustong matira at maging options, bahala siya. Okay? Money reading, please. Magiging maganda ba ang money energy ng ating mga Pisces this 2026? Money energy ng ating mga Pisces this 2026. Magiging mas maganda ba? Makukuha ba ng ating mga Pisces ang financial blessings? Mga goals na gusto this 2026? Let's see. The feminine would focus more on her finances, stability. Sabi niya magfo-focus na lang siya sa pera, bahay, bata, pamilya, abundance. Tanggap niya na na hindi na maayos ang relasyon na to because the masculine in this connection ay masyadong mapaglaro. Pero bibigyan pa rin niya ng patience, pero hindi na pagmamahal.
ulit-ulit maaaring masaktan ang feminine, the official partner sa connection na to, because lagi na lang may bagong chicks na maaaring mabalitaan. Okay? Pero i-deny ito lagi ng masculine. I'm trying to pull an energy pagdating sa kaperahan kabuhayan, but lumalabas pa rin ay relasyon. Sobrang siguro I feel this 2026 mas focus ng mga Pisces ang relasyon na ayusin tong napakagulo na to. Okay? Merong mga conflict, someone feels defeated. I feel this is yung dalawang feminine. May mga gustong alamin na katotohanan, bawal na pag-ibig, patuloy na betrayal, offer of love, apology, hanggang ganun lang naman. Hindi naman inaayos ang kasal, detach. Alam nyo naman na hindi ito yung ideal situation para sa inyo. For most of you, nagsasama na lang para sa bata, pinipigilang mag-away para sa bata. But I feel the official partner, the official feminine already knows that the masculine in this connection has been entertaining multiple energies throughout years, months, or years ng span ng relationship na to. Okay? Patuloy na magsisinungaling ang masculine. Sabi niya, hindi, praning ka lang, official partner, praning ka lang, wife, na parang very arrogant yung energy ng masculine sa connection na to. Kasi sabi niya, hindi naman kayang umalis ng wife na yan eh. Kasi hindi niya kayang bitbitin yung mga bata, hindi niya kayang, to financially sustain everything. Sabi niya, ang solusyon lang ng masculine dito, magsinungaling na lang siya sa wife. Hindi totoo yun. Office mate ko lang yan. Hindi yan totoo. Siya naman ang lapit ng lapit sa akin. Iniiwasan ko nga. Hindi yan totoo. Biruan lang namin sa office yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Okay? And very confident yung masculine na hindi kayang umalis ng feminine or hindi kayang magmalaki ng wife energy because wala siyang strong financial capacity to walk away. Patuloy na magkakaroon ng mga third party pero hindi ko naman nakikita na papanindigan niya ang mga third party na to. Parang whirlwind romance, mambo number 5, girlfriend of the season. Okay? Hindi ko nakikitang maayos ang kasal na to. The feminine in this connection, okay? The official feminine, even the third party, parang magfo-focus na lang sa kaperahan kabuhayan. Pareho silang masasaktan because I feel yung third party pinagsinungalingan din ng masculine. Okay? I'm trying to pull an energy of finance but lumabas talaga ang pag-ibig. So, ibig sabihin, napakalaking parte ng 2026 na ayusin ng pag-ibig. Alam mo, pag laging away ng away sa bahay, sa relasyon, nadadrag down ang magandang energy ng pera. So, I feel yun yung reason kung bakit kailangan nyo munang ayusin ang relasyon na to. Okay? Other than naapektuhan yung mga bata at nagkakaroon ng pangit na upbringing, pangit na point of view about relasyon, pag-ibig, pagsasama at pamilya ang mga bata na to, naapektuhan din yung finances. Okay? Yan natin. Last. Magiging okay ba ang financial situation ng ating mga Pisces? Betrayal, you will try to avoid conflict. Okay? Meron kang kailangan bitiwan na toxic connection sa buhay mo na nagpapabigat. Once na bintiwan mo ang toxic connection na to, putol ang bad karma, tapos ang karmic cycle, at magkakaroon ka na ng good karma for you. Alam mo, pag nagkaroon ka ng peace of mind, gumising ka lang ng maayos, wala kang pagising mo, wala kang kagalit, parang sleeping with the enemy ang peg nito no? Parang pag kinut off mo na yung sarili mo sa negative energy and toxic relationship na to, bubuhos ang magandang karma. Your choice. Alrighty? And that would be the Pisces reading for 2026. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces.